Naging matamlay na rin siya sa natitira pang oras. Hindi niya namalayan na 5:00 na pala. Overtime? Tanong ni Emma sa kanya. Hindi, sabi niya. Magpapalipas lang ako ng konting oras para sa traffic. Tumango lang si Eman at sumunod sa iba. Papang mga office mates na masayang nagkwentuhan habang palabas ng tanggapan. Si Dimitri pa rin ang nasa isip niya. May isang bagay ng utak niya na nagsasabing gumawa siya ng paraan upang makausap ito. May isang bagay naman na nagsasabi na huwag ibaba ang pride at hayaan na lang kung ano ang nangyari. After all, mas si Dimitri ang may kasalanan kung bakit niya ito nasampal. Nag-react lang siya sa masamang biro nito. At gabi na naman. Alam ni Jessica na hindi na naman siya agad makakatulog. Ang Dimitri kasing yun, kung bakit siya napagtripan. Inaayos na niya ang beddings ng kanyang kama nang marinig ang tunog ng kanyang cellphone. Tawag yon. Pangalan ni Eman ang rumehistro sa screen ng cellphone niya. Hello, Eman? Natawag ka. Excited niyang sabi sa pag-asang tungkol kay Dimitri ang dahilan kaya ito tumawag. Masamang balita, Jess, sabi ni Eman sa tinig na parang nababasag. Kinabahan siya. Bakit? Ano yon? Si Dimitri. What about him? Na-aksidente siya. Ha? Katatawag lang ng isang kakilala niya sa akin. Anong lagay niya? Saang ospital siya dinala? Diyos ko naman, napapaiyak na talaga siya. Hindi sinabi eh. Tinatanong ko pa, namatay ng linya. Hindi ko lang kasi alam kung sinong tatawagan ko para marinis ang bigat sa dibdib ko. He's my best friend. Eman, alam kong importante ka sa kanya, Jess. Nalaglag na ang luha niya, hindi niya mapigil. Sana malaman mo kung saan siya, Eman. Gusto ko siyang puntahan. Gusto ko siyang makita. Sure. I'll wait for your call. Please, Eman. At kung na nakaraang mga gabi ay hindi siya nakatulog dahil kay Dimitri, ngayon ay nilamay niya ang buong magdamag sa pagdarasal na sana naman ay maligtas ang lalaki sa aksidenteng kinasangkutan ng binata. Hindi rin niya mabilang kung ilang oras siya nag-text kay Eman para alamin ang latest update sa best friend nito pero bigo siya. Wala raw nakuhang impormasyon si Eman. Hindi na raw kumontak ang kapatid ni Dimitri at hindi rin ito nakontak ng kanyang mabait na office mate. Na-depressed si Jessica. Hindi pa niya naranasan ang ganyong damdamin makaraang mamatay ang ama niya. Bakit ganito ang epekto sa kanya ni Dimitri? Dahil ba may unsolved issue sa pagitan nila? O dahil feeling niya ay may kasalanan siya rito at ayaw niyang may mangyari kay Dimitri na hindi sila nag-usap ng matino? O deep inside her ay may pagtingin siya rito at pilit niyang tinatakpan yon ng pagsusungit sa office mate? Ano man yon, kung totoo man ang kahit isa sa mga dahilang naiisip niya, talagang sobrang pagsisisi niya sa pagkakasampal sa binata. Hindi pumasok si Eman kinabukasan kaya lalong nataranta si Jessica. At kung bakit tunog lang din ng tunog ang cellphone nito ay hindi niya alam kung bakit. Napaka-dedikadong empleyado ni Eman. Hindi ito ang klase ng empleyado na gagawa ng dahilan para umabsent. Kaya isa lang ang nasa isip ni Jessica. Pinuntahan nito si Dimitri. Nakakuha marahil ng balita si Eman sa kapatid ng kaibigan at hindi ito nakatiis na hindi agad puntahan ng best friend. Sa gayon ay lalong nag-aalala si Jessica. Gusto sana niya itong ibalita sa mga kasamahan sa accounting department pero nagdalawang isip siya. Kung may pangit na balita para kay Dimitri, hindi manggagaling yun sa kanya. Wala rin naman kasi siyang alam na detalye maliban sa kwento ni Eman na naaksidente ito. Pati ang pagkakaaksidente ay hindi malinaw. Aksidente saan? Sa sasakyan ba? Sa bahay? Saan? Saka na lang niya pipindutin ang panic button kapag nakakuha ng latest news kay Eman. Tiyak kasi niyang hindi titigil ang binata maliban na lang kung alam na nito ang nangyari sa kaibigan.
Nagkanoon ang lalim ng friendship ng dalawang lalaki. Ano ka ba, Jess? Parang pasan mong mundo. Look at your face, te. Parang dinaanan ng 100,000 dinosaurs. So lukot. Pansin ni Jeric na nilapitan pa talaga niya. Problem, girl? Come on, share it. Umiling siya. Thanks, pero wala talaga. Sure ba? Hirap ni Jeric sa kalumayo. Sa tindi ng tensyong bumabalot sa katawan ay hindi nakakain ng breakfast si Jessica. Pero panyaga sa kanya ang gutom. Pakiramdam niya hanggat wala siyang tinatanggap na balita tungkol kay Dimitri ay hindi siya mapapakali. Sa kabila ng tensyon, matalas pa rin ang pandinig ni Jessica. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagyayabang ni Rowan. Especially, ang ipinagyayabang nito ay dili iba kundi si Dimitri. He's a darling. Puno ng excitement ang tinig ni Rowan. I just can't imagine natatawag siya last night. Tapos, he asked me for a date. Really, it's so sweet of him. Napakunot noo siya. Napailing. Si Rowan talagang naisip niya gagawin ang lahat para ma-impress ang lahat na nagkakamabutihan sila ni Dimitri na very close dito ang binata. Kung alam lang nito ang totoo, kung alam lang ng mga kasamahan nila na sa mga oras na yon, posibleng nakikipaglaban sa kamatayan si Dimitri. At napatigil siya. Parang medyo totoo na kinikwento ni Rowan, parang hindi na imbento lang. And you know what? May ipinulong ito kay Jeric. Ew! Pigil ang tili ng baklita. Truly ba yan, Rowan? Oo naman, ako pa. Hindi ako papayag na ganoon lang, no? Dapat may mangyari. Ang tagal ko yatang hinintay na pumasok siya sa pitag ko. O diba, kilig? Nag-appear ang dalawa. Hanga ako sa kapal ng fez mo, Rowan. Ganyan lang. Kung pakipot ako, ano na lang ang mangyayari sa aming dalawa? Baka lipas ng beauty ko, hindi ko pa siya natitikman. Ingit naman ako. Kinikilig na arte ni Jeric. Masarap pang humalik. Supa. Muntik ko na nga hindi mahabol ang hininga niya. Tumirik talaga ang mata ko sa super sarap ng halik niya. Gaga ka. Malandi ka talaga. Sa ano pang nangyari? Sabik na tanong ni Jeric. Napigil talaga ang hininga ni Jessica. Bakit tila napaka-normal ng pagkukwento ni Rowan? Bakit parang nararamdaman niyang totoo? Pero imposible naman yun. Hindi siya lulukohin ni Eman. Hindi si Eman. Isa sa ginagala niya si Eman sa tanggapan nila kung di man sa buong Alps Incorporated. Dahil responsable itong tao. Hindi itong klase na manggugudam lalo na kung buhay ng best friend nito ang concern. Napakaseryosong bagay noon. Kahit bawal at oras ng trabaho, tinawagan niya si Emma sa cellphone nito, unattended. Yun at yun ang sagot na natatanggap niya. Nag-iwan siya ng text message na kung maaari lang, i-text o tawagan naman siya nito at ipaalam kung ano na ang nangyari kay Dimitri. Bago man ang hali, nakakuha siya ng balita. Tinawag siya ni Mr. Williamore. May ipinakukuha itong file sa workstation ni Eman. Kailangan daw nito yun. Hindi po darating si Eman. Kahit alam niyang hindi na darating ang office mate, ay usisan niya sa kanilang boss. Tumawag daw sa HR. Whole day daw ang absent at may emergency. Kasuan na sagot ni Mr. Williamore. Muntik na niyang malulon ang dila. Sige, Jess. Pakisuyo na lang. Yes, sir. At nagmamadali na siyang lumabas ng room ni Mr. Williamore na panay ang tahip ng dibdib. Buong maghapong hindi napalagay si Jessica. Anhin na lang niya ay mag-alas 5 at makauwi na. Para siyang sasamaan ng katawan. Parang ang init-init ng pakiramdam niya at nanginginig ang lahat ng kanyang kalamnan.